kinakabahan na raw ang sino-sino ang mga kinakabahan na posible kasing umupo ulit ang isang Duterte. Inevitable 'to mga kababayan unless 'di ba may mangyaring masama sa ating Vice President at huwag naman sana. Pero sabi ko nga kahit si VP Sara ay matulog, buong maghapon, buong campaign period, she'll win. Okay? Kasi bakit? Not because anak siya nung dating presidente, not because alam natin na sincere siya sa paninilbihan, 'di ba? Pero hindi lang yung mga yon, nakakadagdag dito yung mga pinaggagagawa sa kanya. At hindi naman tanga ang mga Pilipino. Dapat hindi ako nagbabanggit ng mga ganyang words. Nakikinig ang YouTube, mga ate. Nakabantay ang YouTube. Kaya nag-iingat akem. Sige, gamit na lang ako ng mga gay language. Hindi naman syunga ang mga Pilipino para hindi makita na ginigipit nila ang nag-iisang babae na wala. Kung tutuusin mga kababayan, ano ba panlaban ni VP Sara? Well, siguro yung kanyang wisdom lang, no? Plus lawyer siya. Plus, 'di ba yung kanyang integrity, maybe yung sincerity and all that. Yan lang yung panlaban ni VP Sara eh. Hindi siya mayaman. At sinasabi ko sa inyo, kung ako ang nasa posisyon ni VP Sara, tapos bilyonaryo ko, utas lahat ng mga kalaban kong yan. Tigok, balian liig, putol ang kamay ng mga magnanakaw, gurgur. Okay ng ina. Shoot ng inamels. Bawal pala nakikinig ang YouTube. Ate, kung ako billionaire, pot money agad, 1 billion. Ay itong impeachment ni VP Sara ay 1 trillion daw ang budget, marumi ang laban. Di ba? Hindi ka pwedeng pabebe, hindi ka pwedeng lalaban ka ng patas. Ang mga kalaban at itong mga kinakabahan na at ayaw maupo si VP Sara come 2028 and hopefully much earlier, no? Sana malaglag sa hagdanan yung addict, no? Tama? Or mabarog or mag-away sila or whatever. Lord, tamaan na nga ng kometa yung 3-1 Atlas na yun. Tamaan na nga ng kometa yung palasyo ng mga ahas na yan. Diyan kayo bumagsak sa palasyo ng mga ahas. Alam niyo yun, yung paparating na kometa, yung dumadaan na dyan. Nakita na yan sa telescope mga kababayan. So, malay natin, hindi nga yan comet, no? Yung nababanggit yung kanina. So, you can check it on YouTube actually mga kababayan. But, where were we? Itong mga kinakabahan na ay hindi na alam ang mga lahat ginagawa kay VP, right? Impeachment, binalak pang gurgurin, galing yan sa bibig ni VP Sara mismo, na balak siyang tsugihin, ipatumba, di ba? May sugat sa leeg and all that. So, lahat ginagawa na nitong mga desperado dahil hindi sila papayag. Ang narinig ko pa mga ate at kuya, ewan ko narinig nyo to, may participation dito ang yung parang foreign powers na hindi dapat makabalik ang isang Duterte. Who are they, by the way? The deep state? Sino kaya? May mga organisasyon, okay, international or worldwide organization na hindi papayag na umupo ulit ang isa pang Duterte. Lalo na itong mga mandarambong sa ngayon na nagpapakasasa, todo nakaw at nanlilin lang, hindi pa rin sila titigil mga kababayan. Yung 2026 budget or budget natin next year na ngayon ay, 'di ba, pinag-uusapan na. May mga insertions pa rin yan. May mga allocables, kung anik-anik pa. May anomalya pa rin mga ate at kuya. May mga questionable pa ring items na sa tingin natin ay makukurakot lang. Wala silang balak tumigil. Hindi sila bibitiw. Okay, bahagya na silang nakabalik, 6 years silang nagutom nung panahon ni Tatay Digong and ngayon po nagpapakasasa silang lahat, nagpapaligsahan sa paramihan, galing na nga sa bibig ni Ngiwi na mahiya naman kayo, mas malaki pa ang nakukuha niyo sa akin, ganun ba yon? So again mga kababayan, walang panlaban si VP Sara, hindi siya mayaman, hindi siya billionaire, vice president lang. Milyonarya lang siguro yan, no? Maliit lang ang assets. Hindi ba? Hindi naman mayaman ang mga Duterte. Abogado, kahit paano siguro, well-to-do, right? Dahil abogado si VP Sara. Pero sabihin mo yung mala-billionaire status, I don't think so. Hindi ka naman magiging bilyonaryo sa pwesto. Ang sweldo lang naman ng mga politiko, kataas-taasan, 300,000 a month. Kailan ka magiging bilyonaryo niyan? Baka 1,000 taon ka nang naninilbihan saka ka magiging bilyonaryo.
Tama ba? Kasi kung 300K ang sweldo mo, pagpalagay na natin, 300,000 a month being a public servant, uh, syempre mas maliit pa yan sa iba, no? Depende kasi sa posisyon at sa taas. So, kung 300K, sa 10 buwan, or sa isang taon, 3 million lang yun eh. 3 million, right? 3,600,000 ay hindi mo yun mahahawakan ng buo kasi kung ikaw ay public servant, meron kang mga staff, may mga executive assistants ka, right? May mga tao ka na magtatrabaho for you. Hindi naman pwede ikaw papaspas na eh. Kaya ka pa nagkasweldo ng malaki kung gagawin mo ang lahat ng trabaho. May researcher ka maybe, 'di ba? May wardrobe, may makeup artist, kung ano pa, may lahat na, no? May mga lawyers din. Si VP Sara, tulong katakot-takot na kaso. You think may matitira sa 300,000 buwan-buwan? Unless may involve ka sa mga heavy luggages and mali-malitang dinideliver na katulad ng mga inilabas ni Zaldico. So again po, kinakabahan sila. Bakit sila kinakabahan? Hindi powerful na kalaban si VP Sara, mga kababayan. Tama? Hindi siya powerful. When it comes to money, no, she's not. I think what VP Sara has is only her integrity and the love of people. Ayan. At dyan nila ginagawa ng paraan na kagalitan ng mga ordinaryong Pilipino ang Vice President. Katatakot-takot na paninira. Kaya nga may kaso, di ba? Kinasuhan. Balak nilang ipakulong ng January. Hindi nyo ba napanood yung nakaraan nating discussion? Ipapakulong nila yan next month. Lahat gagawin nila, kaya raw inupo si Remulla. Mabuti nga nagkakanda booking eh. So salamat dito sa mga siguro ay nasa position pa or nasa government offices pa or maybe puting ahas sa Malacanang na ibinubulgar, inilalantad itong mga masasamang balak sa Vice President. Kaya naman kapag ka naibulgar, say ng mga vloggers, even ng media, ay pumepreno ng bahagya itong mga demonyong may masamang balak. Hindi lang sa Vice President, kundi sa bansa natin. Now, here's an opinion mga kababayan na sa tingin ko ay connected dito sa ating dinidiscuss. Sino to? Si Tiham? Attorney Noel Tiham, former Supreme Court Associate Justice. Itong lalaki na nasa picture. If they are throwing everything at Sara Duterte, it's because she's the one they're afraid they can't control. Doon pa lang mga kababayan binabato ng kung ano-ano ang Vice President dahil alam nilang hindi nila ito mahahawakan sa leeg. Hindi nga yan makontrol ni PRRD. Sumama nga ang loob ng karamihan sa atin, di ba, kay VP Sara dahil nga matigas ang ulo. Tatay na yung nagsasabi. Ba't ka nakipag-tandem dyan? O ganon-ganon. O magbantay kayo, magkamali ang mga Pilipino. Ang anak niya, ang isa sa nagkamali, hindi lang ang mga Pilipino. Kaya naiintindihan ko yung iba na sumama ang loob. Bakit maganda ang pagkakabudol kay VP Sara, mga kababayan. And wag niyong kalilimutan, nakasama sa nambudol kay VP Sara ang kapatid nung adiktador. Yung Mangga. Kaya hindi dapat pagkatiwalaan yan. Again, lumalabas yan sa barahan ni Attorney Nick. May lumalabas na matandang babae. May pinag-uusapan sa group chat namin, shout out. Na-meet na raw niya sa group chat ba namin? Yeah, I think so. Shout out po sa mga nasa US. Na-meet na raw niya or nakaharap na niya si Mangga in person, banat na banat daw ang mukha. As in bagets ang kutis ni Mangga. Pero of course, lumalabas sa baraha, matanda. Ikenta na yan Kasama siya sa nambudol kay VP Sara. And paano mo i-correct itong pambubudol mo, Mangga? At saka ang katarantaduhan ng kapatid mo? Total mukhang magsi-celebrate pa rin ng Christmas. Sana mabulunan ng ham. Tama? Sana may bakog yung ham. Bakog. O kaya naman yung relyenong bag mo, sana may malaki pang tunok doon. Ano yung tunok mga ating? Ano yung bakog? Sana mabakog sila ngayong O kaya naman ma-overdose, mangudngod, accidental overdose ng anis, ng polvorone. Diba? Okay na shoot lang inamis. Magpapasko ka mga yawa gid sa Palacio de Polvorone. Boys it. Okay. Yeah.
Sarah is being targeted because she threatens the power structures that thrive on corruption, incompetence, and impunity. Banta si VP Sara dito sa mga kapangyarihan na kumbaga ay nakaka-survive or something or namumuhay, hindi ba? At naglalas sa pagnanakaw, sa kainutilan, and impunity. What's impunity nga? Parang ano to eh. Like pang-api or something. Let's find the correct impunity thingy. Ito yung parang hindi ka napapanagot kahit na may ginawa kang kasamaan. Parang ganon yung impunity. Kaya nga kay PRD ginagamit nila to eh, culture of impunity daw. So, yeah. Tingnan nga natin. Impunity is an exemption from punishment or freedom from the injurious consequences of action. So, itong mga abusado sa power na hindi napaparusahan mga kababayan ay hindi sa panahon ni Tatay Digong itong culture of impunity na naririnig natin sa mga campaign, may exemption sa parusa, kundi ngayon ang katotohanan ay sa panahon ni Ngiwi Jr. Wala pang napaparusahan sa mga nagnakaw ng Ghost Projects. At marami pa yan. Sabi ko sa inyo, again, DPWH pa lang analanta, di isang departamento pa lang. Mahigit 20 ang departamento at lahat yan may korupsyon. Tahimik ang lahat at hindi sila papayag na bumalik ang isang Duterte dahil makakalkal ang korupsyon. I think, mga kababayan, would you agree with me? Hindi naman siguro, well, ang mga Duterte hindi naman mapaghiganti eh. Unlike the previous administrations, hindi ba? I think yung panahon ni Gloria nang bi-blame sa panahon ni Erap, right? Yung administrasyon ni Erap may blame game din kay Ramos. Lalo na yung kay Ngoy-Ngoy, 'di ba? Sumbat-sumbat kung ano man yung kapalpakan at kakulangan isinusumbat kay Gloring. At si Gloring noon ay pinakulong din, 'di ba? May neck brace pa nga, naka-wheelchair pa, namayat ng husto. And the best example of mapaghiganti at mapanumbat dahil kung bulok ka ay hindi dahil na, paano ba ang analogy nito? Kung hindi malinis ang iyong apartment, gano'n na lang. Kung hindi malinis ang iyong apartment ngayon, huwag mong i-blame yung dating nakatira. Parang gano'n pwedeng analogy yan. Na kaya marumi ang apartment mo kasi marumi yung dating nakatira. Teka muna, ikaw na yung nakatira, ba't hindi ka maglinis na yawa ka? Right? So itong Iwi, palpak ang kanyang apartment ngayon at ang sinusumbatan niya ay ang nakatira kasi dati sa apartment ko si Duterte, kaya ganito ang apartment ko, ganito itsura. No, ang hirap ayusin. Ang hirap kumpunihin, yada-yada. Hindi yun eh. So, sumbat-sumbat tingi ang nakagawian. Ang mga Duterte hindi ganyan. Even if PRRD, 'di ba, was shocked nung sinabi nga niya na 6 months tatapusin niya ang problema sa droga at korupsyon. Pero aminado siya na grabe yung inabutan niyang 'di ba, network and mafia, na pati pala mga pulis na supposedly susunod sa kanya ay may mga narco generals, narco cops involved pala sa sindikato. Involved sa krimen yung mismong mga tagapagpatupad ng batas. At saka mga kababayan, 'di ba sa mga movies na napapanood natin in the past, shout out sa mga mahilig sa pelikulang Pilipino. Alam niyo yon yung traditional na kwento ng mga movies na kung kailan tapos na yung krimen, saka dumadating ang mga pulis. Or maybe kung kailan na natalo na ng bida yung mga kontrabida, halimbawa si Fernando po may kabakbakan na, 'di ba, may mga kabarilan na mga kriminal. O kung kailan natalo ni Fernando po yung mga kalaban o yung kontrabida sa pelikula, saka dadating ang mga pulis. Always late ang mga pulis. Tapos yung image ng mga pulis, yung mga malalaki ang tiyan, 'di ba? So, parang sumusweldo lang, pero mga inutil. Ganyan yung mga movies in the past, hindi ba? 1980s, 1990s. Typical na reputasyon ng mga pulis.
Nung panahon ni Tatay Digong, wala, dapat malaki ang tiyan, mag-exercise kayo, magtrabaho kayo, dapat sexy at ang kagwapo ng mga pulis. Karamihan din mga bata, hindi ba? So, nagsipag-ayos ang lahat and hindi nila ito papayagan na another Duterte na naman ang babalik dahil yung kanilang pagiging petics, correct, ang kanilang pagiging incompetent, right? Gusto nila hayahay tapos tiba-tiba, easy money. Yan ang gusto ngayon ng mga nasa posisyon. Politiko man yan, di ba? Criminal man yan, kaya nga gumagawa ng crime para mabilis ang pera. Illegal ang ginagawa, like pagbebenta ng droga at kung anik-anik pa, di ba? O smuggling, ganyan. Alam niyo ba mga kababayan, panahon ni Ngoy Ngoy, ewan ko kung nabanggit ko sa inyo to may nag-offer sa akin na pumunta ng panahon ni Ngoy Ngoy, singit ko lang, like mag-abroad, pumunta ng saang bansa ba yun? Argentina or somewhere in Latin America. Ngayon ang sabi sa akin, Maui, mag-abroad ka, sagot namin yung hotel accommodation, airfare, wala kang gagastusin. Basta kumuha ka na lang ng passport mo. Ngayon, ikaw, ang kwento mo sa immigration, ikaw ay musician. Sabing ganon. So may dala kang bag, may dala kang luggage, may dala kang kind of lalagyan ng guitar. Yung basta may dala kang ganon. So bit-bit mo yon, pero huwag mong bubuksan. Sabi ko, bakit? Noong una, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, teka, makakapag-abroad ako. Tapos, libre lahat. Makakapamasyal. Sabi nila, 3 days, 2 nights lang balik. Tapos, bibigyan ulit ng next na destination. So, nung una, tuwang-tuwa ako mga ating. Pero nung sinabi, huwag mong bubuksan yung bagahe mo. What? Even yung guitar case na nakasukbit sa akin din sa likod ko nakalagay, hindi ko raw bubuksan. Ano kaya ang isisilid nila doon panahon ni Ngoy Ngoy? Panahon na baha ang droga. May nag-offer niyan sa akin. So, sino pa kaya ang mga na-offeran na since nga may pocket money, makakalabas ka ng bansa, kumagat dahil eng-eng. What if nangyayari yan ngayon? Baha na naman ang alam nyo na, polvoron at asin sa Pilipinas, hindi ba? So, kung ano man yung, at saka mga ating, wala tayong update dun sa mga nahuling tiyabo, mga palutang-lutang na tiyabo at kokaina sa dagat, yung naharang sa alitagtag, nagmamanufacture na ba ulit sa Pilipinas? Marami na naman ang nagpapayatan. Ang nagpapayatan dyan sa Pilipinas, mga kababayan, ay hindi dahil lang sa kahirapan ng buhay. Maybe that's one. Walang makain, pero yung iba baka hindi talaga makakain dahil walang panlasa. At kapag bumalik ang isang Duterte, delikado na. Sabi dito nung nagsulat ng article, all I can say is this. VP Inday Sara Duterte is smiling right now. Ay ibig sabihin, hindi lang humingiti ang Vice President, malamang nasa kanya ang huling halakhak. Tama? And she has every reason to. She knows they are scrambling. Ayan na, nagkakagulo-gulo na raw yung mga umaawis. Nagkakaisa na nga Nagkakaisa, nag-scramble, nagkakagulo na, naglahok-lahok na. Diba? Dilaw na naging pink, makakaliwa, loyalista nga, mga kurakot, mga oligarchs, diba? Mga illegal ang negosyo. Sino pa? Mga NPA, right? At itong mga magnanakaw na politiko, nagkakagulo na. They know she is the force they cannot stop. The Philippines needs Inday Sara. The future of this country stands with her. So, ang kinabukasan, ang magandang kinabukasan, ang mas maayos na kinabukasan ng Pilipinas ay nasa mga katulad ni VP. Matinong leader, matinong public servant. Sino kaya ang magiging manok ni Ngiwi kung sakasakaling hindi niya kayaning doktorin ang konstitusyon at huwag bumaba sa pwesto? Kasi magwawakas at magwawakas Ngiwi ang kademonyuhan mo. Either in 2028 or maybe ma-overdose ka, magpa-stem cell ka na, kaya lang nyodik ka, hindi mo na maalis sa sistema mo yan, lalo na yung kokaina, polvorone rather, highly nudicting yan mga ating. Yan ay nakakahumaling, nakakabaliw, inaasam-asam, hindi ma-let go.
Oh, kung ang Tiabo ay gano'n din, mas malala ang kokaina. Talagang hinahanap-hanap ng ginhawa mo 'yan mga ate at kuya. Oh, as 2026 approaches, that's gonna be next month, they are still unable to break the resolve of the Duterte masses. So, pero ayun na, nagfe-fake news sila. Sabi, ay, kumonti na ang suporta, kaya nag-iikot, nag-tour around the world yung magkakapatid kasi nababawasan na ang supporters ng Duterte. I don't think so. Yung iba dyan, tahimik lang. Tama? Even sa mga middle class and upper class citizens, tahimik lang yung mga yan. Marami akong kilalang ganyan. Akala nyo apolitical. Akala nyo hindi walang pakialam sa politics. Pero nag-o-observe, alam nilang nabudol ang mga Pilipino at alam nilang kailangang bumalik ang isa pang Duterte. At huwag nang makabalik ang angka ng mga Magna Cartang inamumoy. That's not the proper term, but yeah. Iniiba ko lang, baka maparusahan ako ng YouTube. Hindi never again to that family, kahit yung mangga na yan, kahit dilapan mo pa ang kahabaan ng EDSA, never again to any members of your family. Never. Never ever. Oh, despite all their efforts, the power of the Dutertes remains firmly beyond their control, period. Period. Oh. So, biro mo yun, ramdam ng mga Pilipino na umu-okay na ang Pilipinas sa pamumuno ni PRRD. Tapos pumalit lang itong diktador, wala, baksak ulit tayo. Nawala yung sense of pride, nawala yung hope. Partida, 2 years ha? 2 years na may pandemic. Kami nga nasabugan pa ng bulkan. Oh, kung tutuusin, lugmok na lugmok ang Pilipinas, pero kinaya natin. Kung wala lang yung pandemic, maganda na yung momentum ng Pilipinas. Marami nang namimili ng real estate sa Pilipinas noon. Ang mga OFWs nag-i-invest na, bumibili na ng mga condos, ganan, kasi nagbabalak nga na sa Pilipinas mag-retire. 'Di ba? Nagkaroon lang ng pandemic. But despite that, na-survive natin. Nakaya ng administrasyon ni PRRD nang hindi kailangang mamalimos or maybe ang dami ng naging casualties nung COVID na yon. Kung singiwi ang pangulo ng mga panahon na yun, dahil baka kalahati ng Pilipino, tigok. Right? So, kung si Pangulong Duterte ay iniadya ng panahon na umupo noong 2016 na pagkahirap-hirap, lalo na yung 2 remaining years, ang pagbabalik kaya ng Duterte sa katauhan ni VP Sara or kahit sino sa kanyang mga kapatid ay itatadhana rin ng langit? Itinadhana rin ba ng nasa itaas na maranasan ulit natin na mabudol para matuto tayo ng leksyon na hindi talaga mabubuting tao ang pamilyang nakaupo ngayon? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Huwag niyong kalimutang pindutin yung bell icon para every time na nag-upload ako ng video ay ino-notify kayo ng YouTube.